Pampanggenyo. Narito kami upang iparating ang boses ng ordinaryong Pilipino na sawa na tayo sa nangyayaring korupsyon sa ating lipunan na hanggang ngayon ay wala pa rin nananagot sa nangyayaring katiwalian. Kami po, ang aming grupo, ay hindi po kami titigil hanggat walang managot, hanggat walang nakukulo na politiko na nagnakaw mula sa kabanang bayan na sanhi ng nagpapahirap sa mga ordinaryong Pilipino. Sapagkat ang mga politikong ito, sila ang dahilan kung bakit maraming patuloy na naghihirap na ordinaryong Pilipino dahil sa mga politikong magnanakaw na wala nang ginawa kundi magpayaman ng magpayaman mula sa kabanang bayan, habang tayong mga ordinaryong Pilipino ay dugot pawis na nagtatrabaho, may pagkain lamang sa pamilya. At bago pa natin matanggap ang ating sweldo ay kinakaltas na po ng mga politiko ang kanilang nanakawin na taxes. Ngayon po mga kababayan, hindi na lamang flood control ang ghost project ngayon, dahil marami po ang naglabasang mga ghost project. Kakalabas lang po ng balita kahapon na meron na namang classroom ghost project. Ang dapat po ay 1,700 po yun. Pero ang naipatayo mula noong 2025 ay 22 classroom lamang. Ang tanong, nasaan ang pera ng taong bayan? Saan dinadala ng mga politiko na kurakot ang pinaghirapan ng ordinaryong Pilipino na para sana sa taong bayan? Mga kababayan kong Kapampangan, hindi po pwedeng maging bulag-bulagan na lamang tayo sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Kailangan pong makialam tayo sapagkat hindi lamang kami ang ninanakawan ng mga politikong ito. Lahat po tayo ay apektado sa nangyayaring korupsyon sa ating lipunan na sanhi ng paglubog ng mga kabahayan sa Maynila. Maraming mga pasyenteng nakapila sa ospital. Dito po sa inyong lugar, alam ko, napahain din po ito. Yan po ay may solusyon sana kung ang mga politiko tiniluklok natin ay tinupad ang kanilang mga tungkulin na magserbisyo sa bayan, hindi ang magnakaw sa kabanang bayan. Tandaan po natin, ang natahimik tayong mga Pilipino ay patuloy na magnanakaw ang mga politiko, habang tayong mga ordinaryong Pilipino ay patuloy na naghihirap. Tandaan po natin, panahon na para boses ng ordinaryong Pilipino ang pakinggan. Tama ng nakawan sa gobyerno. Makiisa tayo, ipahinig natin ang tinig ng ordinaryong Pilipino, sapagkat tayo po ang nagpapasweldo sa mga politikong ito, pero hindi lang dapat ang kanilang sweldong kinikita. Ang gusto pa'y samsamin ang kabanang bayan. Hanggat walang nakukulong ng mga kongresista ay hindi po kami mananatilig. Kanina po ay galing kami sa Zambales. Ito pong ginagawa natin ay nais natin makialam ang ordinaryong Pilipino. Magsalita tayo dahil walang ibang magtatanggol sa
kalagayan natin kung hindi tayo mga ordinaryong Pilipino, sapagkat ang laban ng ordinaryong Pilipino ay laban ng bansa natin. Hindi pwedeng maging sunod-sunod tayo sa mga politiko, sapagkat tayo ang nagpapasweldo sa kanila, kaya dapat tayo din ang magsalita laban sa kanila. Kung kailangan bawiin natin ang mandatong pinahiram natin sa kanila, dahil ang mandatong yun ay ginamit nila upang magnakaw sa kabatang bayan, yung mandatong pinahiram natin pansamantala ay ating babawiin, sapagkat tama na, sobra na, makisa na tayo, wakasan ang korupsyon sa nangyayari sa ating lipunan. Huwag na po kayo magpabulag-bulagan pa, huwag na po kayo magpadala sa 500 piso ibinabayad sa inyo ng mga politiko kapalit ng pananahimik. Parinig ang boses ninyo, boses ng kabataan, dahil bawat sintimong ng mga politiko ay kapalit ng bawat mag-aaral, na ang mag-aaral ang apektuhan dahil kunting ulan lang, baha na po sa ating lugar. Dahil ito sa flood control project na wala, ginamit lang ang flood control project para magnakaw sa kabatang bayan. At mga kababayan ko ay hindi naniniwala na walang kasalanan ang Presidente Marcos sa nangyayaring nakawan sa administrasyon ngayon. Sapagkat wala nangyayaring nakawan kung hindi niya pinirmahan ang GAA, ang General na nagsimula ang nakawan para sa mga ordinaryong Pilipino. Tayo po, lumabas po kayo. Maraming salamat po sa busina. Ang kailangan po natin, busina para sa pagkakainsak, asan ng korupsyon sa ating bansa. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat, Attorney David. Sa mga kababayan ng Pilipino, huwag na huwag tayo magpulagan o magpipilihan na nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Lahat po tayo biktima ng korupsyon sa ating bansa sapagkat lahat tayo ay nagbabayad ng buwis. Kada bili po natin, kahit pampers man pong pinipili natin, 1 kilong bigas man po yan, o kahit ano po, lahat po yan ay merong tax na kasama. Lahat po ng mga vendors ay nagbabayad ng libu-libong pera para sa kanilang nilirentahan. Lahat po nating mga vendors, nasubukan po ba ng mga kongresista na yan at mga politiko na yan na magtrabaho ng 8 hours, 12 hours, 24 hours na namamasaya ng jeepney at tricycle para lang may mapakain sa pamilya, para may panggastos ang kanilang mga anak sa eskwelahan? Hindi po nasubukan ng mga kongresistang pinuboto natin na lumalasay at kumakain sa binabayad nating taxes. Ang yayabang pa po ng mga anak ng politiko at kontraktor na nagpapakasarap sa kaban ng ating bayan. Tignan yung isang nasa political dynasty na anak ng kongresista na si Chela Alonte, kung nakapag-post ng walang utang na loob daw siya sa mga Pilipino, na napakayabang sapagkat nasa post niya sa Instagram, wala daw siyang utang na loob sa mga Pilipino. Hindi mo ba alam, Chela Alonte, na kada bili mo at pagkain mo na pinagyayabang mo sa iyong mga TikTok account na pinupost mo, kada bili mo na napin mo, dahil at pampers mo galing sa pawis ng bawat Pilipino, sapagkat kayong mga politiko ay walang mga trabaho kung hindi magnakaw, mga batugan, at ang inyong mga anak ay pinapaaral niyo sa abang ng ibang bansa, habang ang mga estudyanteng Pilipino ay lumulusok, lumalangoy sa baha.
habang ang mga Pilipino na lumulubog sa baha, nagpapakahirap sa pagtatrabaho dito sa ating bansa. Ang mga politiko palang Ako titira, kuya. ay nagpapasarap sa kaban ng bayan, habang ang mga ordinaryong Pilipino lumulusong sa baha, nakapila pa sa ospital. Magkano ba ang sinasahod ng Pilipino? 525 lamang. Wala pa dyan ang kanyang overtime. Ngayon, pag kumuha ang SS, magkano ang kinukuha ng SS? 3 ang kinukuha niya. Pag kumuha at bumawas ang pag-ibig, 3 din ang pinabawas sa sahod natin. Magkano ba ang sahod natin? 525 lang. Nagpapakahirap tayo sa pagpili natin at pagtrabaho natin. 24 hours tayo nagtatrabaho at nagpapakahirap habang ang mga politiko ay nagpapakasarap. Kaya tayo mga Pilipino, lobas na ang aming speaker. Siguro mas maganda yung ano. Ayun. Ngayon, palibot-libot kami sa bansa. Bakit? Gusto namin magising ang bawat Pilipino. Sa mga hindi nakakakilala sa akin dyan, ako si Kuya Pai na matagal nang lumalaban sa korupsyon. Galing na kami ng Olongapo City. Nilibot na namin ang buong Luzon para lamang ipagising at huwag nang magbinibinihan ang mga Pilipino. Yan si Bongbong Marcos, ang pinakaulo ng magnanakaw dito sa ating bansa. At yan ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, magnanakaw rin yan. Yang sila Saldico, puro magnanakaw na politiko yan. Kaya tayo mga Pilipino, huwag na po tayong maggising-gisingan, huwag na po tayong magbingi-bingihan, huwag na po tayong magbulag-bulagan, sapagkat lahat tayo ay biktima ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Tayo ay nagpapakahirap, nagpipilad dito sa araw para magpatrabaho, tapos pag sila naman na binabayaran natin sila, nagnanakaw pa sila. Diba? Harap-harapan na po tayong ginagato. Duterte! Politikong pinoto natin. Tayo ang nagbalagay sa kanila sa mga posisyon nila. Tayo rin ang magpapababa sa kanila sa mga posisyon nila. Ilang buwan na po ang nakakalipas simula nang pumutok itong korupsyon na ito. Wala pa rin pong napapakulong, wala pa rin pong nananagot sa mga politikong sangkot na ito sa mga nagawa dito sa ating bansa. Pero pagdating sa mga Pilipinong ordinaryo, pagdating sa mga Pilipinong mahirap, napakabilis ng mga kapulisan, napakabilis ng mga kasundaluhan, napakabilis ng mga pulis ulihin ang mga ordinaryong Pilipino. Napanood niyo yung isang lalaki nagnako ng isang sakong bigas? Agad-agad ikinulong. Pero sila Martin Romualdez, Bongbong Marcos, Saldico at iba pang mga politikong magnanakaw, bakit hindi sila maikulong-kulong? Bakit hindi sila mahuli-huli? O hindi man lang sila may patawag sa House of Representatives? Kayong mga pulis, huwag na kayong maging tuta. Huwag na kayong magpabayad sa mga politikong ito. Pagdating ng eleksyon, ano naman ang ginagawa natin mga Pilipino? Pinagpapalit natin ang paninindigan at prinsipyo natin sa 5 kilong bigas at 500 pera. Ang kapalit naman doon ay ang paghihirap natin sa ilang taon. Kaya ang kasalanan din natin mga Pilipino, panahon na para baguhin natin ang sistema sa ating bansa. Panahon na para baguhin natin ang bulong na batas dito sa ating bansa. Sapagkat ang batas dito sa ating bansa ay para lamang sa mayayaman at hindi para sa mahihirap. Muli, maraming salamat sa iyo at magandang hapon sa lahat ng taga-Pampanga. Maraming salamat. Maya pagkapalaman po, ay ang milenyo. Nandito, okay. Nandito po tayo ngayon para po sa isang panawagan laban sa korupsyon. Lalong-lalo na dito po sa Pampanga. Dito po, meron po tayong mga flood control. Kung kayo ay naglalakad pupunta sa bakat, so, alright, hanggang papunta ng San Fernando, mga kababayan, yung mga substandard na mga flood control, madali po natin makita. Hindi po kami kalaban ng gobyerno.
Hindi po kami kasama ng mga NPA na nagrarally. Kami po ay kakampi ng masa para po ipaglaban kayong mga kabayan namin, ang Ilenyo laban sa korupsyon. Hisa ko pa, mapapana ko yamo, hindi ko papayaran abuwis. Pakulong dala, detang mana ko kano, itang kawangis ko. Paksya po na, asan kulungan, nakapomla po. Haluguran, migising tamo. Ulitan ko po at inuulit ko sa aming mga kababayan. Hindi po kami pumarito para manggulo. At ito ay tumatayo para sa masang Pilipino. Kasama si Mr. David, si Ford, ang maisip. Hindi po kalaban ang grupong ito. Ang kalaban ng grupong ito, yung mga pagkakaw sa kaban ng bayan. Nagpapasalamat ako sa mga Angilenyo. Kapag dito, hindi ka mukha doon sa palakabataan. At salita ka pala, parating na ang COP. Hinabaruan na nila. Ayaw nila na maghayag ka tayo at sigaw sa taong bayan. Ang ginagawa po ikaw sa kaban ng bayan. Sa kasaysayan po ng buong Pilipinas, sa kasaysayan po ng lahat ng presidente, ito ang pinakamalaking budget na umaabot po ng mahigit na 6 na trilyon. Taon-taon tumataas ang budget. Pero napupunta lang po sa bulsa ng mga politiko, gobyerno na magnanakaw. Ang Ilenyo, isa kayong manakawan doon ang pera nyo. Ayun mga Ilenyo, gusto nyo bang ninanakaw ang pera nyo? Kung hindi lang gusto ito, sumama kayo sa panawagan laban sa korupsyon. Dalawang buwan na po ang pasahan na ngayon. Wala pang resulta ang investigasyon. Bakit? Kasi pinagtatakpan nila ang tunay na mastermind ng flood control scandal. Habalan! Tigising na na! Panakawat na na mo, Rektera Tamo! Again, ito po ay panawagan laban sa korupsyon. Hindi po kami mga NPA, hindi po kami ang kasama ng mga ibang grupo. Basta ho kami rito ang pinaglalaban natin ang karapatan ng bawat Pilipino. Ang Ilenyo, tigising tayo. Nakalbog, salamat. Muli po, magandang hapon. Kami po ang aming grupo mula po noong September 15 hanggang ngayon ay hindi pa po kami umuwi sa aming mga tahanan. Kung saan po kami napapadpad para lamang iparating na ang Pilipino ay kailangan ng makialam sa nangyayari. Tandaan po natin, hindi tayo titigil hanggat walang mga politiko na kukulong ng mga nagnakaw mula sa kaban ng bayan. At hindi tayo titigil hanggat hindi bumababa ang pinakaulo na salot sa lipunan. Walang iba kung hindi ang Presidente Marcos na siyang punot-punot ng nangyayari
sa ating lipunan. Maraming salamat po sa inyong mga panahon at oras na makinig sa aming programa. Mabuhay po kayo. Sir, maraming salamat po.